Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 12 o'clock noon time here in the Philippines at may bago tayong pag-uusapan tungkol dito sa update natin kay General Bantag at itong si SOJ Rimulya, no? Update lang ito kasi grabe. Itong si ex-Director General Bantag rumisbak na kay Rimulya. Bakit rumisbak? Dahil itong si General Bantag, kinasuhan rin itong si Rimulya. Okay? Kaugnay pa rin ito sa Percy Lapid case. Okay? So yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin, may ipapakita akong video sa inyo tungkol dito. Okay? Pero bago natin ito itatalakay guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam dito sa update tungkol kay General Bantag. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ito ngang si dating Director General ng Bucor, General Bantag, ay rumesbak. Kinasuhan rin itong si Boyeng Rimulya, SOJ Rimulya. Okay? So, ipapakita ko itong video ng News 5 tungkol sa update na pag-file ng kaso, no, ni General Bantag. Okay, let's play the video. Patong-patong na reklamo sa Ombudsman ang restback ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag laban kina Justice Secretary Boyeng Rimulya, Bucor Acting Chief Gregorio Katapang at 5 iba pa. Reklamong murder. So, hindi pa pala si SOJ Rimulya lang ang kanyang kinasuhan, no? Kasama pa pala si Katapang at iba pang mga names na yung tinutukoy siguro si General Bantag, no? So, mga isinampang reklamo ni General Bantag. Ayan, January 4, 2023. Okay? Grave misconduct. Murder, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, conduct unbecoming of public official. Prejudicial to the best interest of the service at conduct unbecoming of a public official ang inihain ni Bantag. Bukod kina Rimulya at Katapang, damay din sa reklamo sina Herman Agoho na isang convicted drug lord. Ayan ang mga kinasuhan sa kampo ni dating ex-General Bantag. Alfie Peña Redonda na chairman ng Happy Go Lucky Gang sa Bilibid, Aldrin Galicia, chairman naman ng Sige Sige Sputnik Gang, Mario Alvarez na Sputnik Gang. Ayang naka-black, no? Yung apat na parang naka-black lang. Mga ano yan, preso siguro yan sa loob, no? Di ba? Yung involved na dito sa Matrix. Member at Alvin Labra na chairman naman ng Batang City Jail Gang. Base sa inihaing reklamo ni Bantag, tinuro niya si Rimulya na mastermind sa pagpatay sa... Okay. Magre-react tayo dun. Sa Matrix, sa analysis o sa kanilang sinabi sa kampo ni General Bantag, ito raw si Rimulya mastermind sa nangyari ni Percy Lapid. Meron din silang sarili nilang matrix, no? So, ito lang masasabi ko. Ito yung reaction ko tungkol dyan, no? Dapat nating suportahan itong ginawa ni General Bantag. Bakit ko nasabi yan, no? Kasi it only shows na tayong mga Pilipino ay pwede ring magreklamo dito sa mga government officials. Hindi ko sinabi na itong hindi ko sinabi na suspected pa lang itong si SOJ Rimulya. Hindi ko sinabi na siya talaga yung mastermind ni Percy Lapid dahil unfair naman kay
SOJ Rimulya, no? Nasabihin natin na siya talaga yung mastermind kay Percy Lapid. Unfair yan. Dapat it will undergo investigation. Yan, proper investigation. Ngunit, ang akin lang, no? Ang reaction ko dito, dapat suportahan natin itong si General Bantag. Kasi, pwede pala tayong ordinaryong tao, o kahit hindi ordinaryong tao, pwede pa palang kasuhan rin natin ang high-ranking officials, pwede rin kasuhan natin ang mga government officials na posibleng aabusuhin ang kanilang power bilang secretary, bilang kung ano ang, di ba? Oh, like itong si Rimulya, kinasuhan ni General Bantag dahil hindi niya gustuhan ni General Bantag yung pag-akusa nila na mastermind kuno itong si General Bantag. So ito namang si General Bantag, kinasuhan rin niya si SOJ Rimulya na posible raw na ito ring si Rimulya ay mastermind rin sa nangyari kay Percy Lapid. Kasi kung matatandaan nyo sa aking vlog noon, no, 2022, ipinakita natin yung video ni Percy Lapid na binabanatan itong si SOJ Rimulya. Galit na galit siya kay SOJ Rimulya, si Percy Lapid. So, hindi maalis na sa isipan ng taong bayan na posibleng itong si Rimulya rin. Okay? Posible lang. Posible. We might be wrong. We might be correct on this analysis na itong si Rimulya rin ay may galit kay Percy Lapid at pwedeng maging suspect sa mastermind ng pagkawala ng buhay ni Percy Lapid. Di ba? So tama lang ang ginagawa ni General Bantag na kasuhan itong si Rimulya. Unfair ito sa part ni General Bantag na siya lang yung kasuhan bilang mastermind. No? Dapat rin tama rin na suportahan si Bantag na kasuhan si Rimulya na posibleng maging mastermind itong si Rimulya para patas ang investigasyon. Hindi lang si Bantag ang iimbestigahan, pati rin itong si Rimulya ay iimbestigahan. Okay? So, kayong mga audience, mag-react rin kayo kung ano ang nasa opinion nyo, ano ang analysis nyo, open tayo dito. Okay? Pwede tayong magkamali sa atong analysis. Ito ay posible lang. Hindi natin sinasabi na yan na talaga. Okay? Kasi wala tayong ebidensya. Depende na yan sa kampo ni General Bantag kung meron silang mga ebidensya. No? Kasi yan ang pagbabasihan ng korte. At ito namang si Rimulya, depende yan kung may mabigat silang mga ebidensya laban kay General Bantag. Pero ang sa akin, suportahan natin si General Bantag dahil this only shows patas ang laban dito. Kahit high-ranking official ka, inappoint ka ng Pangulong Bongbong Marcos, sekretary ka, pwede kang kasuhan kapag posibleng mag-aabuso ka sa iyong power na nilagay ka dyan. Okay? So, dapat nating suportahan si General Bantag tungkol dito. Okay? Ng mamamahayag na si Percy Lapid at sa believed inmate at middleman na si June Villamor. Isa niya itong grand conspiracy o malakihang sabwatan. Naglabas din si Bantag ng anyay well-researched na diagram ng... Yan ang matrix sa kampo ni General Bantag. For the sa nangyari kay Percy Lapid, no? Posibleng may galit rin ito. Posible lilinawin ko yan. Posibleng may galit si Boying Rimulya kay Percy Lapid at nagsalita ito kay German Agoho, no? Inutusan si German Agoho at itong si German Agoho pinag-alam si John Villamor, no? Na ganito, ganyan. At inutusan itong si Joel Escorial na gunman. At itong si Joel Escorial, nangyari na nga ang nangyari kay Percy Lapid.
Yan ang matrix ng kampo ni General Bantag. Okay? Para fair, bigyan rin itong pansin. Bigyan pansin yung matrix ni Remulla, bigyan nating pansin itong matrix ni General Bantag. Okay? Para patas. Kambal na pagpatay. Sa kaso ni Ka-Percy, si Remulla raw ang nag-utos kay Agoho na siya namang kumausap kay Villamor. Si Villamor naman ang kumontak daw sa gunman na dumali daw kay Ka-Percy. Habang sa kaso ni Villamor, si Remulla raw ulit ang nagbaba ng utos. Yung nangyari kay Villamor, ganito rin ang version ng kampo ni General Bantag, no? Ito yung kay John Villamor. Si Boying Remulla pa rin, no? Yung nangunguna. Pagkatapos nito, pinaalam ni German Agoho, inutusan ito si German Agoho. At itong si German Agoho, kinontak itong Sputnik, Happy Go Lucky, at itong Batang Jail. Okay? Ito yung tatlong grupo sa loob ng New Bilibid. At itong mga gang leaders dito ng Batang City Jail, Sputnik, Happy Go Lucky, ipinag-utos na sa kanilang mga tauhan na itong si John Villamor ay basang-basa na, alam nyo na kung anong gawin. Yan ang kanilang sa kampo ni General Bantag. Kasi kung masasabi na, kung sabihin nyo na kung gawa-gawa lang ito ng kampo ni General Bantag, hindi mo masabing gawa-gawa lang ito, no? Malaki ang kredibilidad rin ni General Bantag kasi General Bantag ay nasa loob. Marami rin niyang nalalaman tungkol diyan. 'Di ba? Kung iyong i-analyze, posible rin ang mga sinasabi ng kampo ni General Bantag dahil ito si General Bantag ay malaki ang kanyang oras, experience sa loob ng New Bilibid. Posibleng may alam si General Bantag rin sa mga nangyari doon. Di ba? Maraming mga source itong si General Bantag. Marami rin itong kakampidan sa loob ng New Bilibid na posibleng sinabihan siya. Di ba? At meron silang ebidensya siguro. Okay? So, yan ang mga galaw ngayon. No? Kung itong si SOG Remulla ay may sariling matrix, meron rin itong kampo ni General Bantag. At hindi yan unfair, kundi fair ito sa dalawang kampo. Fair ito kay Remulla, fair ito kay General Bantag. So, hindi pa natin alam kung ano ang isasagot dito kay SOG Remulla. Okay? Kasi lumabas kasi ang trending na video na galit itong si Percy Lapid kay SOG Remulla. Doon yun na doon yun na unang nabulabog, di ba? So, yung taong bayan, sabi ng taong bayan, unfair rin if hindi imbestigahan itong si SOG Remulla, di ba? Kasi marami palang tinitira itong si Percy Lapid, hindi lang kay si General Bantag, mas grabe pa nga ang tira ni, kung ikukumpara mo si SOG Remulla at ikukumpara mo siya kay General Bantag, mas grabe pa yung galit kay Percy Lapid ni Boying Remulla. Okay? So, bakit naman mag-uutos raw si General Bantag na kunin ang buhay ni Percy Lapid? Parang ganun yung mga analysis ng iba, di ba? May punto rin naman, di ba? So lahat ng ito ng analysis natin, pwede tayong magkamali, pwede rin tayong tama, no? Analysis lang ito na posible. No, hindi ko sinasabi dito na ang mastermind na talaga ay si SOG Remulla. Hindi ko sinasabi na ang mastermind talaga dito ay si General Bantag. Pero kung sa akin, kayo magtanong kung anong opinion ko, ay kakampi ako kay General Bantag. Bakit ako kakampi kay General Bantag? Dahil inappoint ito ni Pangulong Duterte na alam naman natin itong si former President Duterte ay malaki ang kredibilidad when it comes to like this. Hindi yan basta-basta a-appoint ng secretary o director general dyan
kung walang tiwala ang ating former President Duterte. Di ba? Yang si SOG Rimulya, inappoint yan ni PBBM eh. Di ba? Pero itong si General Bantag, no? Hindi ko sinabi na ano tawag doon? Hindi ko sinabi na wala akong tiwala sa pag-appoint ni PBBM kay SG Rimulya, no? Wala. May tiwala tayo. Ngunit itong si SOG Rimulya kasi sablay kasi yung mga pinagsasabi niya sa media. 'Di ba? Na meron kasing limitasyon yung pagiging SOG mo. Na dapat ikaw ay neutral lamang sa mga investigasyon. Ngunit ang kanyang mga pahayag sa media parang binibintang na nila kaagad kay General Bantag. 'Di ba? Doon siya sablay eh. Para sa akin 'yan, opinion ko 'yan. Pero pwede rin akong hindi nyo magustuhan ng aking opinion, pwede rin akong magkamali kasi open tayo rito sa ating opinion, no? Okay? So, yan. Patuloy natin. Kay Agoho na kumausap ulit sa mga gang leader sa Bilibid. At ang mga gang leader daw ang dumiskate para itumba naman daw si Villamor. Sagot naman ng DOJ, walang legal na basehan ng mga paratang. Baka raw paraan ito ng kampo ni Bantag. Ito yung response ng kampo ng DOJ, okay? Spokesperson ng DOJ, okay? Para makayanan ng double murder case. So sabi ng mga taga DOJ, wala raw basihan yung mga tinutukoy ng kampo ni General Bantag. Kayo nang humusga dyan, mga taong bayan. Na hinaharap ng suspendidong Bucor chief. Wala namang tugon pa si Katapang. Ayan. So tapos na. So, pati rin si Katapang dyan, no? Kinasuhan rin. Hindi ko alam kung anong type of kasong ginawa ni General Bantag. Kay Bantag na yan, no? Pero, nadamay rin itong si Katapang kasi nga siguro itong si General Bantag rin ay mismo na-insulto rin siya sa mga ginagawa ni Katapang dahil nga sa patong-patong yung mga ibinibintang na kasalanan sa loob ng New Bilibid, no? So kanila yan ang mga nangyari ngayon. So kayong mga audience, no? Alam kong sinubaybayan nyo itong pangyayaring ito tungkol kay General Bantag, Percy Lapid, SOG Rimulya, Katapang sa loob ng New Bilibid. So, unti-unti nang nakikita ang dalawang kampo. Okay? So, kayo nang humusga. Saan ba kayo papanig? Papanig ba kayo kay sa kampo ng SOG Rimulya? O papanig ba kayo sa kampo ng ating dating ex-Director General Bantag na inappoint ni former President Duterte? Okay? Nalaman nyo na ang side ni Bantag, nalaman nyo na ang side ni Rimulya. Kayo, saan kayo papanig? Okay? So kayong mga audience, comment, react, babasahin natin lahat yung mga komentaryo ninyo. Okay? Para welcome tayo dito lahat. Okay? Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang analysis. Okay lang yan. Malaya tayo niyan. Okay? Help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, don't forget na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita tungkol dito kay General Bantag. Okay? Patuloy nating ipaglaban ang mga great leaders sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.